Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action martial arts film. Hit me. Again. Na pinamagatang Ninja Shadow of Atir ng taong 2013. Halina't panoorin natin. Matapos ang mga kaganapan sa nakaraang pelikula, kinuha ni Casey ang kontrol ng Koga Ninja Dojo bilang master nito, kasama ang kanyang asawa na ngayon na si Namiko. Sa sumunod na araw, bumisita si Casey sa isang jewelry shop sa bayan para bumili ng pendant para sa kanyang asawa, nang mapansin niyang may dalawang thugs na nanunood sa kanya mula sa labas. Nakumpleto niya ang kanyang pagbili at pauwi na sana, nang simulan siyang sundan ng mga lalaki. Gayunpaman, natakasan ni Casey ang mga lalaki sa pamamagitan ng pagtago sa bubong ng isang gusali, ngunit kalaunan ay nakita din nila siya nang magpasya siyang pumunta na sa ibaba. Kinumpronta ng dalawang hold-upper si Casey gamit ang isang kutsilyo at hiningi ang kanyang wallet, na ibinigay naman niya kagad. Ngunit nang hiningi nila ang pendant, tumanggi si Casey, na nauwi para atakihin siya ng mga lalaki. Matapos talunin ang mga lalaki, napansin ni Casey ang isang logo sa kutsilyo bago umalis. Kalaunan sa hapunan, gusto ni Namiko na mag-report siya sa mga pulis, ngunit sinabi sa kanya ni Casey na pera lang ito at ayos lang siya. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ni Casey ang pendant, at natuwa si Namiko sa regalo habang inilalagay ito sa kanyang leeg. Plano ni Casey na pasayahin siya at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak, at ang dalawa ay naghalikan. Nang gabing yun, hindi makatulog si Namiko dahil sa pagkikrave niya sa chocolate cake, ngunit sinabihan niya si Casey na hindi niya kailangang bumili. Gayunpaman, gusto ni Casey na i-fulfill ang kanyang cravings, kaya hiniling sa kanya ni Namiko na kumuha na din ng ilang tsokolate at seaweed snack. Hindi nagtagal, pumunta na si Casey sa isang convenience store. Samantala, walang kamalay-malay si Namiko sa presensya ng isang figura sa labas ng kanyang pintuan. Kumuha si Casey ng merienda, ngunit na-realize niyang naiwan ang kanyang wallet sa bahay. Nagmamadali siyang umuwi, para lang makita na patay na si Namiko, na may mga barbed wounds sa kanyang leeg. Niyakap niya ito malapit sa kanya at umiyak para sa asawa, ngunit wala na siya. Nang dumating ang mga pulis sa eksena, tinanong nila si Casey tungkol sa anumang bagay na nawawala sa bahay, ngunit tumugon lang si Casey na ang pinakamahalaga sa lahat ang nawala. Ang serbisyo ng libing para kay Namiko ay ginanap sa dojo, at sinabi na ni Casey ang kanyang huling paalam sa kanyang asawa at anak. Sa sandaling yun, isang dating estudyante na si Nakamura, ang dumating sa libing, at ang dalawa ay umupo at nag-usap pagkatapos. Nasaktan din siya nang malamang buntis si Namiko, dahil parang kapatid na ang turing niya dito. Nang magtanong tungkol sa investigasyon, sinabi ni Casey na tinawag ito ng mga pulis na isang pagnanakaw, ngunit hindi siya naniniwala dito. Inalok ni Nakamura na magsanay si Casey sa kanyang dojo para mabawasan ang kanyang kalungkutan, ngunit may ibang plano si Casey sa kanyang isipan. Samantala sa Burma, dumating ang isang lalaki sa isang heavily guarded base, na isang cover din para sa malawakang operasyon ng droga. Ang lalaki ay dinala upang makita ang kanilang boss, isang lalaking nagngangalang Goro, na nagtanong sa kanya tungkol sa isang kargamento na inihatid niya halos 2 taon na ang nakakalipas, ngunit pagkatapos suriin ang mga datos sa libro, kulang ang idineliver na kargamento. Iginiit ng lalaki na baka nagnakaw sa kanya ang mga tripulante, ngunit ibinunyag ni Goro na patay na silang lahat. Ang bodyguard ni Goro ay naglagay ng baril sa ulo ng lalaki, habang si Goro naman ay naglabas ng isang sandata na may mga barbed hook, at pinatay ang lalaki gamit ito. Samantala, naghinala si Casey na ang mga lalaking nagtangkang mang-hold up sa kanya ang may kasalanan, at nalaman ng dojo na nagsasanay sa kanila. Nang walang sinasayang na oras, hinanap niya ang dojo at pumasok, kung saan naabutan niyang nag-i-sparring ang ibang mga estudyante. Sinabi niya sa kanila na meron siyang hinahanap, at nang sinubukan nilang palabasin siya, inatake sila ni Casey.
Matapos talunin ang mga lalaki, inutusan niya ang isa sa kanila na sabihin sa kanya ang gusto niyang malaman. Sa sumunod na eksena, hinanap niya ang mga lalaking hold-upper at nakita silang kumakain sa isang restaurant. Inutusan niya ang waitress na ihatid sa kanila ang pendant ni Namiko at siniguradong makikipagkita sila sa kanya bago umalis. Sinundan ng dalawang lalaki si Casey sa isang eskinita, bumunot ng baril, ngunit tinambangan ni Casey ang mga lalaki at pinutol ang kamay ng isa sa kanila. Matapos patayin ang dalawang lalaki, kinuha niya ang pendant ni Namiko at umalis na sa lugar. Pagkatapos nito, kinuha niya ang alok ni Nakamura at naglakbay sa Thailand sakay ng bangka. Sumakay siya sa isang maliit na sasakyan papunta sa dojo ni Nakamura, na mukhang maayos naman. Muling na-reunite ang magkaibigan, at masaya si Nakamura na nagbago ang isip ni Casey at nagpas siyang bumisita. Pagkatapos ay ipinakilala ni Nakamura ang kanyang mga senior student, sina Hiroshi at Lucas. Sinabi ni Lucas kay Casey na isa siyang malaking tagahanga, at pinanood niya siyang makipag-sparring sa isang dating karibal noong bata pa siya. Matapos makapag-settle, kinausap ni Casey si Nakamura. Ipinaliwanag ni Nakamura na itinatag ng kanyang ama ang martial arts school na ito matapos magsilbi ng maraming taon sa Special Ninja Fighting School, at bumalik siya sa Thailand upang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ama. Sumali si Casey sa klase ni Nakamura at kalaunan ay nakipag-sparring kay Lucas. Ang dalawa ay parehong nakapuntos ng panalo laban sa isa't isa, ngunit si Lucas ay gumamit ng isang kahoy na espada. Sa huli, si Lucas ay nagpatama ng isang suntok mula sa kanyang reflex, dahilan para magalit si Casey at inatake si Lucas gamit ang isang espada, hanggang sa pigilan siya ni Nakamura. Pinagalitan ni Nakamura si Casey dahil sa pagpapadala niya sa init ng kanyang ulo. Isa itong pambabastos sa kanilang sensei, kaya inutos niya na gawin ang firewalk bilang penitensya sa kanyang mga aksyon. Nang gabing yun, inihanda ang mga maiinit na uling, at dito maglalakad si Casey. Pinaalalahanan siya ni Nakamura na kontrolin ang kanyang emosyon upang makumpleto ang hamon, ngunit habang naglalakad si Casey, ang mga alaala ni Namiko ay bumaha sa kanyang isipan, na naging sanhi para hindi niya tapusin ang hamon. Sa sumunod na eksena, makikita si Casey na naglalasing sa isang bar sa bayan. Sa sandaling yun, isang lalaki ang tumapon sa kanyang inumin. Nang kumprontahin siya ni Casey tungkol dito, sinubukan niyang atakihin ang ating bida ngunit pinagsisihan niya ito. Hindi naman ito pinalampas ng mga kaibigan ng lalaki at sumali na rin sa pag-atake. Matapos talunin ang mga lalaki, kinuha ni Casey ang kanyang inumin at pasuray-suray na lumabas ng bar. Kinaumagahan, nahanap ni Lucas ang may hangover pang si Casey at nag-alok na siya na ang bahala sa kanyang mga gawain, dahil masama ang kanyang pakiramdam na siya ang naging dahilan ng pagkagalit ng kanyang idolo. Matapos magpasalamat, bumalik na si Casey sa kanyang kwarto para magpahinga. Samantala sa labas, namimitas si Lucas ng prutas ng tambangan at patayin siya ng barbed wire, ang parehong armas na ginamit din sa pagpatay kay Namiko. Nang maalerto ang dojo, nagulat si Casey nang makita ang parehong sugat sa leeg ni Lucas na kapareho ng kay Namiko. Matapos kunin ang katawan ni Lucas, sinabi ni Casey kay Nakamura ang tungkol sa magkatugmang mga sugat ni na Lucas at Namiko, at sa tingin niya ay siya ang nilalayong target. Kalaunan, sinabi ni Nakamura kay Casey ang kwento tungkol sa tatlong top student sa Koga Ninja Academy. Ang adopted father ni Casey na si Takeshi, ang ama ni Nakamura, at ang isa pa na si Isamo. Nang mamatay ang kanilang sensei, hinamon ni Isamo si Takeshi para sa dojo, ngunit pinatay ni Takeshi si Isamo sa laban. Habang pinapatakbo ni Takeshi ang dojo, ang nakababatang kapatid ni Isamo na si Goro, na nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ay nanumpa na maghihiganti siya kahit gaano pa ito katagal abutin. Ngayon, si Goro ay isa na sa pinakamakapangyarihang drug kingpin sa Burma. Nagtataka si Casey kung bakit sinasabi sa kanya ni Nakamura ang lahat ng ito, at inihayag ni Nakamura na tinuturuan ni Goro ang kanyang mga assassin na pumatay gamit ang Maneki Kuzari, na may mga barbed wire sa halip na kadena. Nangangahulugan ito na si Goro ang may pananagutan sa pagkamatay ni Namiko at Lucas, at siya ang tumatarget kay Casey dahil siya ang son-in-law ni Takeshi.
Nang gabing yun, nagsasanay si Nakamura nang sabihin sa kanya ni Casey na plano niyang tugisin si Goro at gustong malaman ang kanyang lokasyon. Nang marinig ito, naawa si Nakamura at sinabi na sa kanya ang tungkol sa heavily guarded compound ni Goro na nakatago sa Burmese jungle. Kalaunan, ipinakita sa kanya ni Nakamura ang isang mapa na ginawa ng kanyang ama habang nasa gubat. Itinuro niya ang isang marker kung saan inilibing ng kanyang ama ang kanyang mga kasamang ninja na malapit sa compound ni Goro, at binanggit na may mga armas na inilibing kasama ng mga katawan. Pinasalamatan siya ni Casey para sa tulong, at pinaalalahanan siya ni Nakamura na kung maghihiganti siya, kailangan niyang maghukay ng 2 libingan. Hindi nagtagal, dumating na si Casey sa Burma at sumakay sa isang taxi. Doon, nakilala niya ang driver na si Mike, at hiniling sa kanya na dalhin siya sa palengke, at hiniling din sa driver na hintayin siya. Kumuha siya ng ilang bagay sa palengke bago bumalik sa taxi, at nag-alok kay Mike ng $200 para i-hire siya ng ilang araw. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang hotel, at tinanong ni Casey si Mike tungkol kay Goro, ngunit iginiit ng driver na wala siyang ideya. Kumuha si Casey ng isang kwarto, kung saan sinimulan niyang gamitin ang mga bagay na binili niya sa palengke para gumawa ng mga armas na may lason. Pagkatapos nito, nagpahatid siya kay Mike sa isang bar kung saan plano niyang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa hideout ni Goro. Pumasok siya at umorder ng inumin, nang lapitan siya ng isang lalaki at nagtanong kung naliligaw siya. Nag-alok ang lalaki ng mga droga, at kumilos si Casey na parang interesado siya, kaya sinabihan siya ng lalaki na sumunod sa kanya sa labas. Sa labas, inalok ng lalaki si Casey ng isang hit, at para hindi mapaghinalaan, tinanggap na niya ito. Sinabi niya sa lalaki na gusto niyang bumili ng higit pa, ngunit ang mga gamot ay nagsimula ng umepekto, at nadulas na hinahanap niya talaga si Goro. Nang marinig ang pangalan, tinawag ng lalaki ang iba pang mga gangster, na agad namang pinaligiran si Casey. Pagkatapos talunin ang mga gangster, tinutukan ni Casey ang dealer ng kutsilyo at inutos na malaman kung nasaan si Goro. Ipinaliwanag ng lalaki na kilala ng lahat si Goro, ngunit wala pang nakakakita sa kanya. Bumalik si Casey sa taxi, duguan at pinagpapawisan, at pagkatapos ay bumalik na sa kanyang apartment. Ngunit makalipas ang ilang minuto, pumasok ang ilang Burmese soldier upang arestuhin siya. Nilabanan ni Casey ang unang hanay ng mga sundalo at nagawang makatakas sa silid. Lumaban siya palabas ng gusali at makakatakas na sana, hanggang sa mapalibutan siya at mahuli ng mga sundalo. Dinala nila si Casey sa kustodiya at inihatid siya pabalik sa military headquarters sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Pagkatapos ay dinala ng mga lalaki si Casey sa kanilang torture room at inutos na malaman kung bakit siya nagtatanong tungkol kay Goro. Sinabi niya sa kanila na isa lang siyang turista, ngunit ang general ay hindi naniniwala sa kanya at naghanda na para pahirapan siya. Hiniling ni Casey na makipag-usap sa konsulado ng Amerika, ngunit tinanggihan nila siya. Pinainit ng torturer ang isang plancha, at pagkatapos ay idiniin ito sa mga binti ni Casey. Sa kabila nito, sinabi ni Casey na isa lang talaga siyang turista, ngunit inakusahan nila siya bilang isang espiya, at nagpatuloy sa pagpapahirap. Tila nawalan ng malay si Casey sa sakit, at nang maghanda na ang mga lalaki na ikulong siya sa isang selda, inatake niya ang mga gwardya, at nakatakas sa kulungan habang nagbabalat kayo bilang isang sundalo. Ang ibang mga sundalo ay busy sa pag-host ng isang sabong, kaya pumasok na si Casey sa opisina ng general at inatake siya. Inutos niyang malaman kung nasaan si Goro, sa pagdududa na alam niya. Matapos ibigay ng general ang lokasyon, pinatay na siya ni Casey. Pakalabas, nakita niya si Mike na humihingi ng bayad sa isang pulis, pumasok sa kanyang sasakyan, at matagumpay na nakatakas sa compound. Nang bumalik si Mike sa taxi, laking gulat niya nang makita si Casey, na alam na siya ang nagbenta sa kanya sa mga pulis. Gayunpaman, itinanggi niya ito at iginiit na sinusubukan lamang niyang umiwas sa gulo at maghanap buhay. Hindi nagtagal, nagpahatid si Casey sa entrance papunta sa gubat at sumakay ng bangka upang dalhin siya sa mas malalim na parte ng kagubatan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paglalakbay on foot, gamit ang mapa ni Nakamura, at gumawa ng kampo para sa gabi. Kinaumagahan, nagising si Casey nang marinig ang ilang boses, ngunit mabilis siyang nakapagtago bago pa makita ng mga sundalo. Nang makita nila ang apoy, naghinala sila na may tao sa malapit. Isang sundalo ang lumapit kay Casey, na mabilis na niya namang idinispat siya.
Matapos talunin ang pangkat ng mga sundalo, ipinagpatuloy na ni Casey ang kanyang paglalakbay sa gubat, at hindi nagtagal ay nakarating na siya sa libingan na sinabi sa kanya ni Nakamura. Doon, nakita niya ang crest ng pamilya ni Nakamura, at naghukay sa lugar na yon upang makita ang isang box na may laman ng mga ninja gear. Nakita niya rin ang larawan ng isang babae at bata, na nagbalik sa alaala ni Namiko. Dahil dito, nalungkot siya, at humingi ng tawad sa kanya. Nang gabing yun, inassemble ni Casey ang isang katana sa dilim. Kasunod nito, makikita si Casey na nakasuot ng full ninja gear, naghahanda na ilunsad ang kanyang pag-atake upang makapaghiganti. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Casey sa target niyang compound. Umakyat siya sa mga pader gamit ang isang grapple, at mabilis na pinabagsak ang dalawang nagpapatrulyang sundalo. Pagkatapos ay pinasabog niya ang isang silid na puno ng mga sundalo, na nag-alerto kay Goro, na agad namang kinuha ang kanyang mga sandata. Naglunsad si Casey ng isang malawakang pag-atake sa mga rumesponding sundalo. Hindi nagtagal, lumabas ang kanang kamay ni Goro para harapin si Casey, at nagkaroon ng matinding labanan ang dalawa. Tila magkasing husay sila sa mga ipinapatama nilang pag-atake, ngunit unti-unting nakuha ni Casey ang kalamangan, bago pinatay ang lalaki gamit ang sarili niyang sandata. Pagkatapos nito, pumasok na siya sa loob para harapin si Goro, at nakita siyang naghihintay na sa kanya. Sa kanilang paghaharap, pinaalam ni Casey na ang anak ni Takeshi ay kanyang asawa at inatake siya, ngunit mabilis si Goro kahit nasa kanyang katandaan. Nagawa ni Casey na laslasin siya sa katawan, kaya ginamit na ni Goro ang kanyang espada. Kasama ang isang Maneki Kusari, halos mapugutan na niya ng ulo ang ating bida, ngunit inipon ni Casey ang kanyang lakas at itinapon si Goro, bago siya pinugutan ng ulo. Sa sumunod na eksena, bumalik si Casey sa dojo ni Nakamura, na nasiyahan ng makitang buhay ang kanyang kaibigan. Sa kanyang opisina, nakita ni Casey ang isang lalaki na naghatid ng isang box, ngunit ang lalaki ay may dalang kutsilyo na may parehong simbolo ng sa mga lalaking nagtangkang mag-hold up sa kanya. Naghinala si Casey, iniisip na sinet up siya ni Nakamura sa pamamagitan ng pagpapadala sa mga hold-upper at pagpatay kay Namiko. Nang mabuking, ibinunyag na ni Nakamura ang kanyang tunay na mukha, at sinabi na kailangan ni Casey ng wastong motibasyon. You needed proper motivation. Lumalabas na si Nakamura ay isa ding drug lord, ngunit si Goro ay nakikialam sa kanyang mga operasyon. Sinabi sa kanya ni Casey na buntis si Namiko, ngunit tumugon lamang si Nakamura na hindi niya alam. I didn't know. Nag-alok siya kay Casey ng choice na sumama sa kanya o mamatay, ngunit sinabi sa kanya ni Casey na meron lang isang pagpipilian. Sa sobrang galit, sinipa ni Casey si Nakamura sa isang pader papunta sa isa pang silid na puno ng mga artifact. Nawala saglit si Nakamura, bago naglunsad ng sorpresang pag-atake. Naglaban ang dalawa gamit ang lahat ng sandata sa kanilang paligid. At pareho silang nasugatan ng husto. Natumba si Casey, ngunit kinuha niya ang isang Maneki Kusari, ipinulupot ito sa leeg ni Nakamura, at pinatay siya tulad ng ginawa niya kay Namiko. Kinaumagahan, ang isa sa mga estudyante na si Hiroshi, ay nakita ang bangkay ni Nakamura at si Casey. Sinabihan siya ni Casey na suriin ang box, at sa loob, nakita nilang punong-puno ito ng mga droga. Ipinaliwanag sa kanya ni Casey kung ano talaga si Nakamura, ngunit nais ni Hiroshi na mapanatili ang integridad ng dojo at mas piniling takpan ito. Matapos magpaalam, umalis na si Casey sa dojo. Nang makabalik sa Japan, itinapon niya ang pendant ni Namiko sa isang lawa, na nagpapakitang natanggap na niya ang pagkawala ng kanyang asawa, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.